Welcome back to the Passive Playbook. Marami ang sumubok sa Shopee dropshipping, pero karamihan, bigong kumita. Nakita mo na ba yung mga nag-post ng malalaking kita, pero ikaw, ni isang order, wala, nakakainis, diba? Pero hindi ka nag-iisa. Kadalasan, pare-pareho lang ang mga pagkakamali ng mga baguhan. Sa video na to, ilalantad ko ang 7 malalaking pagkakamali sa Shopee dropshipping. At paano mo may iwasan ang mga yan? Handa ka na bang pagandahin ang Shopee game mo? Tara, simulan na natin! Tara na! Unang pagkakamali, walang product research. Hindi pwedeng cute lang o uso lang, kailangan mo ng datos. Gamitin ang Shopee trending searches, Google Trends at Facebook Ads Library para malaman kung may gusto sa produkto mo. Tingnan ang kalaban, huwag basta-basta mag-upload. Product research ang pundasyon ng negosyo mo. Kapag mahina, babagsak ang tindahan mo. Maglaan ng oras dito dahil ito ang magsasabi kung kikita ka o hindi. Hindi gastos ang research, puhunan ito. Tandaan, research. Huwag magmadali. Susunod na pagkakamali, sobrang tiwala agad sa supplier. Huwag lang piliin ang pinakamura, tingnan mo ang mga review, kung may stock at bilis ng pagpapadala. Kung palpak ang supplier, damay ka sa masamang review at mga hiling ng refund. Mag-test order ka muna para makita ang kalidad at pagkakabalot. Basahin ang mga 1-star review, doon mo makikita ang totoong problema. Kung maraming babala, humanap ng iba. Tandaan, ang supplier mo ang kasama mo, dapat mapagkatiwalaan. Huwag magmadali, magtanong ng mabuti. Kalidad ng supplier equals kalidad ng tindahan mo. Tiwala ay pinaghihirapan, hindi basta-basta binibigay. Nakakainis ba kapag walang bumibili ng produkto mo online? Siguro, isa sa mga dahilan ay ang iyong product listing. Mahinang product listing. Ito ba yung mga listing na hindi nakakaengganyo at walang dating? Malaking pagkakamali yan. Sa online selling, ang product listing mo ang unang mukha ng iyong produkto. Kung pangit ang mukha, sino ang bibili? Huwag kopyahin lang mula sa supplier. Alam mo ba na maraming seller ang gumagawa nito? Kaya nagiging pare-pareho ang mga listing at walang originality. Gawin mong kakaiba at maayos. Ipakita mo ang unique selling proposition ng produkto mo. Gamitin ang tamang salita sa pamagat para madaling mahanap. Isipin mo kung ano ang itatype ng customer sa search bar para mahanap ang produkto mo. Dapat malinaw at maraming larawan ng produkto. Ang blurry na picture, hindi yan nakakatulong. Dapat high resolution para makita ng customer ang detalye. Iba't ibang anggulo, ipakita mo ang lahat ng sides ng produkto. May video kung kaya. Mas maganda kung may video demonstration pa para mas makita ng customer kung paano gamitin ang produkto. Mga impormasyon at mga magagandang bahagi ng produkto, ilagay muna. Complete details ika na nga. Sa paglalarawan, huwag puro detalye. Hindi gusto ng customer ang nakakahilo at nakakaantok na paglalarawan. Ipaliliwanag ang mga benepisyo. Ano ang mapapala nila sa produkto mo? Paano nito masosolusyonan ang problema nila? At sagutin ang tanong ng customer. Anticipate their questions and provide answers in your listing. Mga bullet points para madaling basahin. Organize your thoughts and present them in a clear and concise manner. Mahalaga ang unang tingin. Make a good first impression. Pagandahin ang listing mo. Invest time and effort in creating a visually appealing and informative product listing. Gawin mong madali para sa customer na magpasya. Remove any friction in the buying process. Mas maganda ang listing, mas mataas ang benta. Tandaan, ang product listing mo ang sales agent mo online. Huwag tipirin ang pagod dito. Pagigihan mo ang paggawa ng product listing mo. Besh, isa pang malaking pagkakamali na madalas makakita sa online selling. Mabagal o walang customer service. Ito ay isang malaking turn-off para sa mga potential buyers. Imagine, excited silang bumili, may tanong lang sana, pero walang sumasagot. Nakakawalang gana, di ba? Sa online selling, mabilis ang sagot ang labanan. Ang bilis mong mag-reply, mas mataas ang chance na sa'yo sila bibili. Customers appreciate a prompt and helpful response. Kapag matagal kang sumagot, lalo na kung inabot ng ilang oras o araw, lilipat na agad ang customer sa iba. Mayroon silang napakaraming pagpipilian sa online world. Hindi sila magdadalawang isip na humanap ng ibang seller na mas responsive. I-on ang mga notification ng Shopee Seller app para handa ka sa mga chat. Para masigurado na hindi mo mamimiss ang kahit isang inquiry. Gumamit ng mga shortcut sa chat para mabilis ang sagot sa mga madalas na tanong. Mag-create ka ng templates para sa mga common inquiries para isang tap mo lang. Ready na ang sagot.
Maging magalang at profesional kahit mahirap ang customer. Always remember, the customer is always right. Handle complaints with grace and professionalism. Ang bilis ng pagtugon sa chat ay nakikita sa profile mo. Mababa yan, bababa ang tiwala ng mga mamimili sa'yo. It reflects your commitment to customer satisfaction. Magandang customer service, mga bumabalik na mamimili. They will keep coming back for more if they have a positive experience with your store. At 5-star review. These reviews are social proof that your business is trustworthy and reliable. Huwag isin zone ang benta. Every message is a potential sale. Relasyon at tiwala ang puhunan dito. Build strong relationships with your customers and they will become loyal advocates for your brand. Akala mo kumikita ka, pero lugi ka pala. Dapat alam mo ang mga bayarin sa Shopee, transaction fee, service fee, packaging cost, at iba pa. Hindi lang presyo minus puhunan ng kita, dapat minus lahat ng bayarin. Gamitin ang Shopee Profit Calculator para sigurado kang may netong kita ka. Target na kita at least 25 to 30% pagkatapos ng lahat ng bayarin. Pag-aralan ng Seller Education Hub para updated ka sa mga single. Huwag maging biktima ng tubong lugaw, kalkulahin mo lahat. Kita, hindi kawanggawa, ang layunin. Hi! Mali ang mag-upload ng sobrang daming produkto agad. Kalidad, kaysa dami mas okay ang 5-10 maayos na listing kaysa 100 na minadali. Mag-focus sa isang uri muna hanapin ang mga produktong mabili mo. Pag-aralan ang pagganap ng bawat item, alin ang may tingin idinagdag sa cart at benta. Kapag may mabili kang produkto, doon mag-invest ng pagod at marketing. Dahan-dahan lang sa pagdagdag ng mga item. Hindi ito paunahan, kundi paunlaan. Isang hakbang sa isang pagkakataon, mag-focus muna bago lumaki. Mga panalo muna, bago maging department store. Walang marketing strategy. Paano ka magbebenta kung walang nakakaalam na nagbebenta ka? Isipin mo, napakaganda ng produkto mo, pero nakatago lang sa isang sulok. Sayang ang pagod mo. Araw-gabi ka nagtatrabaho, nag-iimpeke, nag-iisip ng bagong produkto, pero walang nakakakita. Hindi sapat na i-post lang ang produkto. Kailangan mong ipakita ito sa tamang audience. Ang pag-post lang ay parang nagtapon ka ng binhi sa disyerto. Kailangan mo ng pagpapalaganap. Kailangan mong mag-isip ng paraan para maabot ang mga taong interesado sa produkto mo. Gamitin ang social media, TikTok para sa mga demo video. Ipakita mo kung paano gamitin ang produkto mo. Ano ang mga benepisyo nito? Gawin itong masaya at nakakaaliw. Facebook groups para sa mga grupo na may parehong interes. Sumali ka sa mga grupo kung saan nandoon ang target market mo. Makipag-ugnayan ka sa kanila. Magbahagi ng halaga, hindi spam. Magbigay ka ng mga tips, mga payo, mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Huwag puro benta lang. Gumawa ng Facebook page para sa mga update at promo ng tindahan. Dito mo i-post ang mga bagong produkto, mga special offers at mga contest. Kapag may budget, subukan ang Shopee Ads, palakasin mo ang mga mabili mong produkto. I-target mo ang mga taong interesado sa mga produkto na yon. Magsimula sa maliit na budget, pag-aralan ng datos. Alamin mo kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi. Marketing ay puhunan, hindi gastos. Isipin mo na nagtatanim ka ng binhi. Kailangan mong diligan at alagaan para lumaki at mamunga. Huwag umasa sa swerte, gawin mong sinasadya ang benta mo. Planuhin mo ang bawat hakbang. Alamin mo kung sino ang target market mo, ano ang gusto nila, at kung paano mo sila maabot. Dalhin mo ang mga customer sa tindahan mo, hindi sila kusa darating. Kailangan mong magpakita, magpakilala, at magpakita ng halaga. Tuloy-tuloy na marketing, tuloy-tuloy na benta. Kung consistent ka sa pag-market, consistent din ang kita mo. Yan ang 7 pagkakamali sa Shopee dropshipping na dapat mong iwasan. Hindi mo kailangang mastering lahat agad. Mag-focus lang at iwasan ang mga pagkakamali. Ang tagumpay sa Shopee dropshipping ay dahan-dahan, hindi biglaan. Gamitin ang natutunan mo, mag-apply at huwag matakot magkamali. Ang pangarap mong kumita online ay abot kamay, basta may tamang kaalaman at sipag. Marami pa akong tips na ibabahagi, kaya mag-subscribe at i-on ang notification bell. Handa ka na? Tara na, Shopeepreneur!